Tulong po kayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po ang Barangay Santa Lucia? Kap Alvin, maraming salamat sa pag-welcome sa amin. Ganon din po sa lahat ng mga residenteng nandyan sa gilid, sa mga staff po ng barangay. Alam nyo, lahat po ng barangay sa Pasig napupuntahan ko po, pati mga iba't ibang barangay hall natin. At lahat naman mababait, pag dumarating tayo, inasalubong, welcome. Pero masasabi ko po, bukod sa isa sa pinakamabait ng staff ng barangay Santa Lucia. Bukod po ron, isa rin po yung mga staff ng barangay Santa Lucia. Isa rin po sa pinaka-wild pag nagkikita tayo, talagang wild na wild. Kapag mga staff po talagang wild na wild. Tama po na! Narinig na po natin ang mensahe ni Vice Mayor Dodot. Sana nakinig po tayo ng maigi. Gusto ko sana magbigay ng isang mahabang mensahe at talumpati. Kaso aminin ko po sa inyo, hindi ganun kaganda ang pakiramdam ko ngayon. Kaya rin ako nakamask, baka mahawa po kayo sa akin. Masakit na lamunan ko sabi nga mag-iingat. Gusto ko nga sana, tayo lang naman, aminin ko na po sa inyo, gusto ko sana talaga umabsent ngayong araw. Kaso nung nalaman ko na yung schedule natin ngayon, inauguration ng Barangay Hall, sabi ko hindi ko pwedeng palagpasin yung pagkakataon para mabati ang mababait at wild na staff. Salamat din sa Pasig City Bank, kasama natin sa lahat ng inauguration. Hindi ko sila lagi nababati, pero nagtungtuwa po tayo sa banda natin. Pagaling yung Pasig City Bank. Sa ating City Council, siyempre kilala nila po si Consi Buboy, o si Tita Cory Raimundo, ayaw magpaawa. Dito po. Pinalalayan ng kanyang anak na si Kagawad Boy, pero Tita Cory, talagang kahit minsan may konting karamdaman, napakasipag po talaga. Consi Cory, thank you. Wild na wild din po yan si Tita Cory. Siyempre, ang number 1 councilor ng District 2, Councilor Angelo. Ang ating kaibigan mula Barangay Pinagbuhatan, Councilor Saibel. Yay! At ang inyong nakasama sa barangay, Councilor Maro. Baka nakalimutan niyo na po siya, papaalala ko lang po. Nagarito po siya. Binabati ko rin ang mga kasama natin sa upper box. Hello po. Okay lang po kayo dyan. Wala na pong tumutulo dyan. Alam niyo kung tutuusin, itong proyekto natin sa Barangay Hall ng Santa Lucia, hindi naman po kalakihang proyekto. Pero nakakatuwa po kasi ngayon halos araw-araw, o hindi man araw-araw, pero sigurado linggo-linggo o ilang times sa isang linggo, may mga inauguration po talaga tayo sa lungsod ng Pasig ng iba't ibang infrastructure project natin. First term ko po, alam niyo naman po ito, naririnig niyo naman po siguro pag kinukwento po ito, lalo na pag State of the City address natin o pag may mga ibang malalaking okasyon, lagi ko po kinukwento yung yung framework natin ng pagbabago. Kasi nung nagsimula po tayo, talagang marami tayong pinakilalang pagbabago. At yung pagbabagong pinakilala natin, hindi yung mababaw lang, talagang malalim at makatotohanan, makabuluhan po yung pagbabago natin. Alam naman po natin, sa buong Pilipinas, wala tayong pinatatamaan dito, kasi sa buong Pilipinas po ang problema natin. Open secret naman po, pinakamalalaking korupsyon na nangyayari sa buong Pilipinas. Lagi ko rin pinapanood ngayon yung mga speech ni Mayor Benji ng Baguio. Nilagang nilala niya, kinukwento niya kung saan ba, ano yung porsyento, anong ganyan, sa procurement natin, sa mga infrastructure works. Nandiyan po talaga. Yan ang dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Kasi marami sa politiko, marami sa government contractors na yumaman ng yumaman dahil sa mga SOP, dahil sa kickback. Dahil pag may proyekto, open secret, na hindi 100% napupunta sa proyekto, minsan 80% lang at 20% yung kickback. Minsan 50-50. Minsan ghost. Aram naman po natin, totoo yan. Hindi lang sa Pasig, sa buong Pilipinas.
2019, yan ang nilabanan natin. Pinasag natin ang sindikato sa loob ng City Hall. Nagpakilala tayo. Hindi pa siya perfecto. May mga kailangan pa tayong ayusin. Pero pwede tayong maging proud bilang mga Pasigueño. Kasi 95-99% sa mga kalokohan na yan, natanggal na natin, natigil na natin. At yung sinasabi po ni Vice, yung pag-akit po ng budget natin, yan ang number one na dahilan po dyan. Kasi isipin nyo, kung dumadaan sa procurement natin o infrastructure works kada taon, nasasabihin mo nga, sabihin natin nga, Tubig! ilan po, parang hindi na ako magtanggal ng ano, at pasensya na sa mga nasa first row. Okay na po yan! Hindi mo kung 5-6 billion, 20%, 30%, kung gaano kalaking halaga po niyan. Kaya tayo, nakita niyo po, pag may project tayo, kung ano lang talaga yung kailangan, syempre open bidding, public bidding po tayo. Kung kayang gawin ng 3 million ng barangay hall, hindi natin palalakihin yung proyekto. Kung 3 million lang talaga, okay na yan, hindi natin siya gagawin 10 million na project. Ang gobyerno niyo po ay tapat. Ang gobyerno niyo po nagpapakilala ng tunay, makabuluhang pagbabago. Tinataguyod natin ngayon ang mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Sa Ingles, good governance ang tinataguyod po natin ngayon. Sa umpisa mahirap, pero kinaya natin sa Pasig eh. Kinaya po yung mga sinasabi noon na imposible. Nagagawa po natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Marami po, sa totoo lang po, nung nag-uumpisa ako, siyempre, miningi rin ako ng payo sa mga mas experience sa akin, sa mga batikan, sa mga nauna sa akin. Ako lagi ako humihingi ng payo sa mas nakatatanda, sa mga mas experience. Sa totoo lang po, noong 2019, marami silang nagpayo sa akin na, yung ganito, huwag mong gagalawin yan. Hayaan mo lang sila, kasi pag ginalaw mo yan, baka magkagulo, babalikan ka ng mga yan. Isipin niyo po, kung bilyon yung pinag-uusapan natin, hindi milyon. Minsan, may naho-hold up, pinasasaktan para sa cellphone, para sa 500 piso. Ano pa kaya kung para sa 1 bilyon piso? Yan po yung pinag-uusapan natin. Kaya hindi rin po nakakagulat yung aksyon ng mga iba. Hindi rin po nakakagulat yung ginagawa ng iba. Na talagang gustong-gusto na ibalik. O pilit na ibalik sa luma, pilit tayong pinaatras. Pero tayo sa Pasig, hindi tayo paurong paabante po tayo sa lungsod. Yung mga tinalikuran nating kalakaran, hindi na po natin babalikan yun. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon, nakikita natin kung nung first term, ito nga po, yung kinukwento ko noon, State of the City Address, ganyan. First term, talagang hindi ako nag-focus sa infrastructure. May mga maliliit pa rin. May mga kailangan pang ipaayos, may mga kailangan tapusin, may mga kailangan ipagawa na infraworks. Pero buong term ko na first term, at nabutan pa tayo ng pandemya, isang dahilan din naman po yun. 2020, bawal talaga gumawa eh. Pero first term ko po, talagang sabi ko, hindi tayo gagawa ng big infrastructure projects. Bakit po? Siyempre, kung bilang politiko, gusto ko meron para maipakita ko kaagad. Ito yung nagawa, ito. Pero hindi po. Talagang pinilit natin na magpakilala ng tunay na pagbabago. Kasi yung pagbabago po na pinakikilala natin ngayon, hindi lang po ito para sa akin, para sa politika ko. Kung politika lang isipin ko ano yung pinakamabilis. Pero hindi po, ang iniisip po natin at yung pinagsisikapan natin ay yung pagbabago na maaari nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Yan po ang iniisip natin para ito sa kanila. Pero ngayon naman, ito, second term na, nakikita na po natin yung mga kailangan gawin. Dahil confident na rin po tayo na maayos yung proseso natin. Confident na tayo, natanggal na natin yung mga SOP kickback sa lungsod natin. Nalinis na natin. Yung mga malalaki, wala na po talaga yung mga sindikato, nabasag na natin yun. Pwede na rin tayo gumawa ng mas malalaki. At katunayan, marami po sa mga nakikita natin ngayon ay sa totoo, yung 22 billion na sinasabi ni Vice Mayor Dodon, ang problema natin ngayon, kung paano talaga siya gamitin. Kasi hindi naman po pwede na kung saan-saan lang napupunta, di ba? Kailangan maayos, kailangan wise tayo sa paggamit ng pondo ng Pasig. Nakaraang mga taon, hindi naman po masamang aminin, karapatan niyo pong malaman, meron tayong mga nagiging savings. Kasi dati, 100 million, tapos 20 million, 30 million na pupunta sa kickback. Ngayon po, tinanggal natin yan, bumaba yung presyo ng mga kontrata ng ating pamahalaan,
may mga pondo tayo ngayon na hindi nagagamit. Hindi naman po yun masama kasi gagamitin mo lang din sa susunod na taon, okay lang po yun. Pero syempre, gusto nating magamit ang buong puwersa ng kaban ng bayan para pakinabangan ng tao. Yan naman po yung second phase ng pagbabago po natin. So hindi lang po infrastructure yung pinag-uusapan natin, kundi pati mga social services. Ngayon po, na lumaki na yung pondo natin, na hindi natin kinailangan magtaas ng buwis, nagbaba pa nga pala para sa tricycle driver, sa sari-sari store, at sa iba pang mga sikot, talagang binabaan pa nga po sa vendors natin, binabaan natin ng mga obligasyon o buwis nila. Tumaas ang budget natin, yung infra, maliit na bahagi lang yan, pero yung importante po ngayon, yung social services, yung tulong sa taong bayan, at tulong, gaya na sabi ni Vice Dodot, hindi yung panandalian lang. Meron pa rin tayo siyempre mga ayuda, may tulong, makatapos lang ng bumasungan sa ibang area po dito, di ba? Pero importante po yung pangmatagalan na tulong. Yung education services natin, yung scholarship na mula 11,000, naging 25,000 na po ang scholars natin, yung pag-asa scholarship na sa susunod na school year, ipilitin natin na makasama na yung MU para mas malapit po sa inyo. Yung local senior pension natin, nakasalang na po sa sanggunian, nahanapan na natin ng pondo. Ayun, halata po tuloy kung sino yung senior. Susunod na taon, o susunod na mga buwan, expansion po ang ating mode. Ibig sabihin, pinalalawak natin yung sakop ng mga serbisyo, kundi nilalakihan yung mga tulong po mula sa pamahalaan. Habang naayos po natin, habang lumalaki ang ating pondo, gaya nga po ng halimbawa, marami ako pwede banggitin na halimbawa, pero yung dalawa na lang para hindi na po masyadong mahaba. Yung local senior pension, di ba, nag-upisa tayo noong 2022 lamang. Medyo bago pa po yung programa, 2 years old pa lang po yung programa. Mga inaayos tayo, pinagaganda pa natin siya, pero nagsimula tayo, yung mga 65 pataas na walang pension, walang SS, walang GSIS. Siyempre, kung bago yung programa, simulan mo dun sa mga talagang walang-wala. Ngayon naman po, habang yun nga po, tumataas yung pondo natin, gusto natin palawakin ang mga programa natin, nakasalang na po sa City Council, yung expansion ng local senior pension, isasama na rin natin kahit yung may maliliit na SS pension. So, marami po dun sa mga natanggal sa listahan ng nakaraang taon. Ito na po, masasama na po kayo sa pension. Pero 65, walang trabaho po kailangan walang trabaho local senior pension nga po. Pero yun nga po sinasabi ko. Every year, habang nakikita natin, ay pwede pang i-expand natin. O pwede pang palakihin yung programa, gawin natin. At yan naman po, sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng proyekto natin, ganyan po ang pag-iisip natin at yan po napatutupad natin sa lungsod ng Pasig. At syempre, hindi ko po yan magagawa ng ako lang. Kahit kasama po natin City Council, malaking tulong po City Council, pero syempre kailangan po ng tulong at suporta ng bawat isang mamamayang Pasigenyo. Kaya ako po na ipapatupad yung mga lalaking pagbabago na sa totoo. Talagang matitindi yung mga nakabangga natin dyan. Alam nyo na po yun. Pero kaya tayo nagtatagumpay. At kaya tayo siguro minsan tinuturing din na modelo ang lungsod Pasig pagdating sa mabuting pag-gobyerno. Hindi naman dahil sa akin Dahil sinusuportahan nyo po yung mga pagbabagong pinakikilala natin. Kaya maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Barangay Santa Lucia. Mabuhay ang lungsod. Okay, una kay Mayor Vico, kay Vice Judith Jaworski at saka sa mga City Councilor ng District. So, siyempre kasama ko dito yung mga kagawad, SK Chairman po, nandito rin po. Siyempre, ang lahat, Congressman Romulo ba, umalis na pala kanina, sa lahat po ng mga empleyado po ng Barangay Santa Lucia, sa mga homeowners, President na nandito po ngayon, magandang umaga po sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po ako, kami lahat, dahil sa bagong gawa pong Barangay Hall ng Santa Lucia. At least marami nagsasabi na napakaaliwalas ng ating barangay ngayon. So, thank you po, thank you. At siyempre sa mga
ongoing na project po ng ating mayor, ang countryside sa daycare po, malapit na rin po matapos yun. So, lahat ng kuha dito ay kami sumusuporta po lahat sa programa at proyekto ng ating mahal na mayor dito sa Otac. Thank you po. Maraming salamat, Kap Alvin. Parang masyadong excited si Kap. Medyo nakukunis eh. Pero okay lang po yan. Maganda po yung ating barangay hall. Ngayong umaga po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodo Jaworski. Okay, sa magandang umaga sa ating lahat, kay Mayor Vico Soto, siyempre kay Kap Alvin Lagan at sa kanyang barangay council, sa ating SK, of course, ang ating mga councilors na nandito ngayon, inyong kapitbahay, dalawa. Inyong kapitbahay dito, Councilor Maro Martirez at siyempre, Boboy. Agustin, Councilor Saibel Sigo Pilan, and of course, si Councilor Angelo De Leon, no? And sa ating lahat ng homeowners presidents and officers, no? Iba't ibang opisyalis, mga residente ng Barangay Santa Lucia, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa napakainit yung pagtanggap sa amin. Ha? Yes! Talagang nakakataba ang puso tuwing bumababa kami dito sa inyong barangay sa Santa Lucia. Talagang damang-dama namin ang inyong pagmamahal. Kaya naman po, kita nyo, yung inyong barangay hall, actually, ang barangay hall naman ninyo, hindi naman responsibilidad na ng city na gawin yan, di ba? Yes! Pero dahil mahal namin kayo, mahal kayo ni Mayor Vico, pati barangay hall natin. At marami pong mga nakalinyang mga proyekto dito sa inyong barangay. Pero alam nyo, kailangan ko rin pong ipaalala lang sa atin, no? Ako'y napaka-proud po ako naging kasama ko ang grupo ni Mayor Vico under his administration, yung Giti ng Pasig, kasama po si Congressman Roman Romulo, sapagkat dito po sa pagkakataon na kami po ay naningilbihan at naglilingkod sa ating mahal na lungsod ng Pasig, eh nakikita po natin yung mga pagbabago. Kailangan ko lang po i-explain ng konti ito. Kasi dati nyo na po akong ginawang congressman eh, di ba? At noong 2004, no, ang budget ng Pasig, mayaman na yung Pasig noong duman din eh. Nasa 2.8 billion to 3 billion ang income ng Pasig noong 2004. Fast forward po tayo nung naging mayor si Mayor Vico, nasa 10 billion. 2019, 10 billion, di ba? Yan yung minana niya, no? So in span of 15 years po, mula 2004 hanggang 2019, yumaman ang lungsod ng Pasig ng halos 7 billion pesos. Pero alam niyo ba, from 2019, tinamaan pa tayo ng pandemya, wala po tayo tinaas na kahit na isang singgong dulin na tax. Actually, nagbawas pa nga ng ibang mga tax si Mayor Vico. Ang budget po ng 2022 na inabutan po namin was 13.5 billion. 2023, pinasa ng inyong council was 15 billion. 2024, itong kasalukuyang taon, nasa 17.2 billion. Wow! Pero alam nyo, mas maganda next year. Nasa 22.4 billion tayo. Wow! Ngayon, isipin po ninyo ha, in 15 years from 2004 to 2019, umangat ang ating kayamanan ng 7 billion. Pero in 2019, in 6 years, dahil sa malinis na pamamahala, dahil inaalis yung korupsyon, dinalabanan ang korupsyon, tinatanggal yung pangingikil sa kayakapan ng bayan, kaya mahigit doble ang hinaman ng ating lungsod. Ganda. Mahigit doble. From 10 to 22 billion pesos in 6 years. 12 years. Ano pong ibig sabihin 12 nun? million. Ibig sabihin po 12 niyan, billion mas na malaki po ang ating mga resources, yung kayamanan ng ating bayan na kaya po natin ibaba ngayon sa tao. At marami pong mga lumalabas na mga fake news kasi ngayon, no? Dahil po may politika na darating na eleksyon. Pero kailangan ko po sabihin sa inyo po, you have to be proud na kayo po ay Pasigenyo ngayon. We have to be proud. No? We have to be proud na tayo po yung mga Pasigenyo. Dahil kung makikita po natin, no? Noong 2004, marami na pong mahirap. Ngayon,
pangit man sabihin, pero mas marami pong mahirap. Marami na, ang population po natin ngayon nasa 1 million na. 1 million na ang population natin. Pero ang problema, bakit po dumadaming mahihirap? Ay, yung mayaman ng ating lungsod, pero dumadaming mahihirap. Kasi wala po tayong programa na pangmatagalan na iangat ang buhay ng Pasigueño. Pero ngayon, meron po tayong mga programa. Isipin nyo, ang namana ni Mayor Vico na number ng ating mga scholars, nasa 11 to 12,000. Ang scholars natin ngayon, 25,000 scholars. Dami. Hindi pa po kasama dyan yung bago nating programa na nagbibigay ng libreng, hindi lang po college education, private college education sa ating mga pinakamahirap na mga kapatid. Ito po yung Pag-asa Scholarship Program. Kailangan ko po i-stress ito. Why? Because wala pong shortcut kung gusto natin gumanda ang buhay ng Pasigueño. Kailangan po natin paaralin natin ang ating mga anak. Ang ayuda po, okay lang po yan kasi kailangan ng mahihirap yung ayuda eh. Pero pag sinanay natin na puro ayuda lamang, yung kinain natin na ayuda ngayon, bukas wala na po yan. Ang programa po ni Mayor Vico, programa po ng inyong giting ng Pasig ay ang programa na makita ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ay matatanggal sa pangil ng kahirapan at mabubuhay sa kanilang sariling kakayahan, sariling kaalaman. At ang magandang balita, yung Pag-asa Scholarship Program natin, yung una, 2 lang pong accredited na schools, Pasig Catholic College at Arellano. Meron na pong bagong bukas dito sa kapitbahay ninyo, ang National University by next year. Wow! Yay! Accredited na rin. Nag-a-apply po ang ngayon ngayon. Kasama po kami ni Mayor dun sa kanilang ribbon cutting. Excited po sila na makasama dito sa Pag-asa Scholarship Program. So isipin po ninyo ang magiging epekto, ang long-term po na epekto ng pagbibigay ng libreng private education sa inyong mga anak. Mula po sa pwedeng maging nurse, pwedeng maging engineer, arkitekto, accountants, sky is the limit. Wala po tayong hindi po natin pwedeng pigilan ang pag-asenso o pag-unlad ng ating lungsod sa isang pamahalaan na malinis. So, again, I want to congratulate po ang ating barangay dito sa inyong proyekto, no, ang ating mamamayan sa inyong pagtuloy-tuloy na pag-aambag dito sa mga pagbabagong na isusulong ng ating butihing Mayor Vico Soto at of course kay Congressman Roman Romulo kasama po ng ating mga konseho, member ng City Council. Sana po, sama-sama tayo at bago ko magtapos, babatingin ko na rin kayo ng advance Merry Christmas. Po, salamat. Alright. At the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Santa Lucia! Isa po mga group picture po muna lahat. Kasama po yung ating officials. Yan yung Kagawad, Barangay Kagawad. Ayan. Kasama po ang ating mga city councilors. Si Father. Alright. Ready po, tingin po rito. Okay po. Our Father in heaven, hallowed be your name.